Pero sa hindi pa ko bigay ng message sa umagang ito, kasi palagi tayo nagbigay ng yung prayer request sa Diyos. So salamat naman sa Panginoon na tinugon niya. So magpagbigay din tayo ng pasalamat sa Kanya. Amen? So praise God. Palagi tayo nananalangin ng mahal natin na kapatid, Sister Ella Turaha Puras, na magkaroon talaga siya ng yung kanyang exam na magiging successful. Salamat naman na binigyan siya ng Diyos ng katalinuhan, at salamat tadan mga kapatid sa inyong lahat na nag-pray para sa kanya na makapasar siya sa board exam niya. So bigyan natin siya ng short testimony para pagpasalamat sa Diyos. Amen! Praise God! Hindi lang tayo palagi pre-request, pasalamat din tayo sa Panginoon. Praise God! Hello po. Ay, dito na. Hello. Ano po, hindi pa ako handa. Akala ko po mamaya pa ako. Di ba ganun po usually? Ano sabihin ko? Good morning po sa lahat. So, ayun, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon kasi po, nakapasa tayo. No? Tayo kasi alam ko kasama ko kayo sa panalangin. Amen! Hallelujah! Tawag nito? Mixed emotions po talaga kasi habang nag-aaral ako, nai-imagine ko kayo, no? Natatakot ako kung sa flesh lang na desire, natatakot akong ma-disappoint kayo. Kasi alam kong lahat po tayo ay pinag-pray ako. So, yung mga umattend noon pa ng mga overnight prayer request, 3 years ago, alam ko narinig nyo na sabi ko, hindi ko alam kung bala ko bang mag-take ng board exam. Kasi parang hindi ko naman talaga siya tawag to priority. And even yung course ko po ngayon na psychology, hindi ko rin siya alam bakit ko siya tinake. Kasi ang nasuggest ng family ko, of course, iba eh. It's either lawyer, pero parang hindi para sa akin kasi hindi naman ako mahilig makipagsagutan. Ano ba ang mga suggest sa akin? Basta kakaiba, no? Ako din na tinake ko yung course, hindi ko rin alam, pero baka may binigay sa akin si Lord na desire. Na every time tinatanong ako, bakit yan yung course mo? Actually, hindi ko masagot. Si Lord lang nakakaalam, no? Sabi ko, siguro dahil binigyan ako ni Lord ng desire na magmahal ng tao. No? Kasi po yung course ko po, hello, ayun. Yung course ko po kasi is about psychology. No? Pag-aaral po siya ng human behavior. No? Ang prioritize niya po or specialty niya is about mental health. Yon. So, kung aware po kayo, marami po tayong mga depression, yung mga ganyan. So, mga nagsusuicide. So, yun po yung parang pinag-aaralan namin. Paano natin sila matutulungan? Kasi kung may mga sakit sa health, yung mga diabetes natin, no? Yung mga, tawag ito, yung mga doktor. So, kung may mga doktor sa katawan, may doktor din sa isip. Kasi, di ba, sa Bible nga, di ba, sa isip nagsisimula ang ating mga ginagawa. So, ayun, pinapasalamatan ko talaga si Lord sa buong journey ko ng pagre-review and at the same time, sa work na binigay niya sa akin. Kasi last year po, di ba, graduate din ako and alam ko masaya din tayong lahat. Totoo ako na napakalaki ng pamilya na binigay sa akin ni Lord. Hindi lang personal family ko, because my church family din ako. No? Na-overwhelm ako sa love na binigay ninyo and sa support. At yun din, after ko graduate, nag-isip na agad ako, Lord, ano kayang plano mo sa akin? No? May gusto akong company na pasukan. Pero sana, yung papasukan kong work, hindi naman ako malalayo sa'yo. Kasi po, yun yung challenge sa mga fresh graduate. Diba? Active tayo sa church kapag estudyante pa tayo. No? Pag mga high school, very active sa mga gawain. Pag graduate na, wala na. Diba? Usually, ganun kasi nagiging priority natin yung sarili, no, single, tas or di kaya nagkakaroon ng partner, nawawala. So sabi ko, Lord, ayoko naman maging ganun, especially nasa ministry mo ako. Ayoko maging, kumbaga, sa term ko rin is bad example din, no, na biglang, nasa na si Ella, ba't di na siya nagsimba? No?
nag-work na kasi siya. Parang, sa bagay, normal naman na yun, di ba? So, ayokong maging ganon. And, last year po, no, nag-apply din ako sa mga iba't ibang company. And then, parang hindi siya binibigay sa akin ni Lord. Kasi ang nasa heart ko talaga is a Christian company. So, sa awa ni Lord, sinagot niya yung prayer ko na nakapasok po ako sa Christian company. So, tawag nito, parang ko naman in-introduce yung company. Pero na-bless lang po ako kasi yung company nila na pinasukan ko, tinuruan niya po ako mag-devotional everyday. No, na-encourage po kasi before po kami mag-start ng work, talagang meron kaming book, no, ginawa mismo ng company namin, na hindi naman siya mandatory, pero ini-encourage ko yun na mag-devotional. So, alam ko lahat tayo, challenge yun sa atin, yung magbasa lagi ng, tawag ito, ng mag-devotional, personal, kasi minsan umaasa lang tayo sa church, no, kung ano yung maririnig natin. Pero yun, dun ako na-disiplina, paano magbasa ng Word of God, no, mas malalim pa yung pag-unawa ko sa salita ng Panginoon kasi yung mga kasama ko din, hindi ko lang sila workmates, but mga senior ko sila. No? At doon ko rin nakita na, tawag dito, yung mga matataas yung position, pero kapag nasa Christian company ka, humble ka pa din. No, walang yabangan, sabi ko, nakaka-bless yung ganon. At marami, kasi nga po, iba't iba kaming denomination. Kumbaga, iba't iba tayong may mga Baptist, no, mga ganon. So, pag nandun kami sa company, iisa lang yung goal is to share the gospel. No? Yun talaga yung priority. Kaya, pinasalamatan ko din yung partner kasi nakatulong po yung company ko na disiplinahin ako personally. Kasi nung nag-review na ako at nag-request ako ng study leave, iniisip ko pa, Lord, magre-resign ba ako? Kasi nakakahiyang alam niyo po, yung magre-request ka ng letter, tapos ang daming pipirma, nahihiya akong mang-istorbo sa kanila na, ma'am, pwede bang, hindi nga, ma'am ang tawag sa amin, ate kuya. Bakit kasi daw, magkakapatid daw kami sa ministry. Yun ang tawag namin, ate kuya. No, wala kaming ma'am sir doon. Sabi ko, kay ate, pero vice president na yun, nagpapapirma ka pa. Nakakahiya na, magsa-study leave daw ako ng 1 month. Sabi ko, 1 month, kaya ba yun, Lord? No? Tapos, sabi ko din, mag-resign na lang kaya ako kasi parang mas madali yung process. Pero sa awa ni Lord, may mga ginamit si Lord na mga tao doon na tinulungan talaga ako na nakalimutan ko na i-review, sabi ko parang wag na lang kaya, hindi ko na alam tapos napipressure pa ako sa mga nag-e-expect sa akin ba, tapos baka ma-feel ko nga. Pero yun, may tumulong sa akin na sige, process na natin yung yung study leave mo kahit 1 month, ganyan. Pero yun nga, kung napansin nyo rin po, for the past few months or even a year po ata akong nawawala dito, hindi ako nakakapagsimba kasi po ang klase ko po kasi ay naging Saturday, Sunday. Nung nag-enroll na po agad ako sa review center para alam ko po kasi sa kapasidad ko, medyo hindi po malalim yung pag-unawa ko sa lesson namin. Kasi nga po, hindi ko naman inisip na mag-board ako. So, binigyan lang ako ni Lord ng desire na sige, mag-board exam ka. So, yun nga po, na-approve din yung study leave ko. So, yung mga last few Sundays, nakaka-attend na ako kasi may mga transition kami na yung review namin online na lang. Kaya minsan nakikita nyo ako, pero madalas wala. So, wag lang po kayo mag-alala, hindi naman po ako nawala. Kasi kung hindi man po ako masyadong nakaka-attend sa ating service, nag-join po ako online natin. Or di kaya may service din kami sa company, so doon din ako nag-join. So, yun, pinapasalamatan ko lang din po kayo. Alam kong lagi niyo akong pinagpipray, especially sa mga prayer warriors natin. Hindi ko na po alam. Kasi, tawag nito, lagi po akong, may mga pagkakataon po na nandyan ako sa room ko, tapos naririnig ko kayo nagpipray, tapos ako naman parang may time na syempre, parang nalulunod ka na sa mga binabasa mo, parang nakakatamad, pero narinig mo, ipag-pray natin sa Ella. Ipag-pray daw ako. Kukunin ko yung, sige magbasa na tayo, nakakahiya naman na. Nang daming nananalangin sa'yo, tapos ikaw, patamad-tamad. So, ayun, sobra po akong na-encourage din at napilitan. Hindi naman, na-bless po ako na magpursige sa pag-review kasi alam ko pong lahat tayo ay nananalangin para sa ating pagpasa sa board exam. So talagang pinupuri ko ang Diyos, ang mga pinapasalamatan ko ang buong Bakni family, tapos yung family ko din, yung mga friends ko na nagpipray. And talagang testimony po siya kasi the day before po ako mag-exam, di ba po usually uso ang may mga ganun kami, magpapatasa sa mga. Hindi po kasi ako, syempre, hindi naman tayo naniwala sa ganun.
So sa akin, sabi ko, Lord, kung sila, nangongolekta sila ng mga ganon, minsan pa nga may ganun po yung mga paniniwala, pero sabi ko, Lord, kung sila man naniniwala sa ganon, ako maniniwala talaga ako sa iyo. Sabi ko, kung sila nangongolekta ng mga ganong mga bagay-bagay, ako mangongolekta ako ng panalangin. So, nung gabi, sabi ko talaga, sino bang mga tatawagan ko nito? Kasi umiiyak na ako. Sabi ko, yung anxiety na alam mong natatakot ka, dalawa lang kasi ang result eh. Papasa ka ba o hindi? Sabi ko, parang hindi talaga to, para sa akin ba to, Lord? Pero before niyan, siguro a year na akong laging umiiyak. No? 3 years kong pinagpipray po before din to dumating. Ganun kahaba, na personal na prayer ko na, Lord, ipasa mo ako. No? Every time maalala ko pag board exam, ayoko na nga pag-usapan eh, kasi na-anxiety ako. No? So sabi ko, yun nga, yung the day ng before ng exam, sige, tatawagan ko yung si Jaira, yung pinsan ko po. Kung napansin niyo po, last time kasama ko siya, kasi nire-request ko talaga siya na samahan niya ako, kasi parang hindi ko, tawag ito yung comfort ba, na may tao, ganyan. Siya yung pinaka-close ko po kasi na pinsan. So sabi ko, every time na nagre-review ako, tapos umiiyak ako, may mga ganun pala, no? Tawag dito, kailangan ko ng kausap. Nandyan lang siya. Bahala, naka-video call lang kami. Tapos nag-uusap ako, nagbabasa. Parang, kumbaga sa kanya siguro, or sa ibang tao, parang sinasayang ko yung oras niya. Pero ilang oras kami magka-call. Pero, yun, na-appreciate ko lang din yung time na binigay niya sa akin. At, yun nga, sabi ko, before ako mag-exam, tatawagan ko siya. Tapos naisip ko na nga na, ay, sige, magpapapray din ako kay Pastora Glo, kay Gloria Ramos, yung sa Tarlac po, yung si auntie ko, sabi ko, magpa-pray din ako. Tapos sabi ko, edi nag-pray na siya. Tapos sabi ko, ay, hindi pwedeng siya lang. Sabi ko, si Ate Juvimir din. Sabi ko, sino bang available dyan? Sige, nagpa-pray din ako. Kahit una, tawa-tawanan lang kami. Sabi ko, hindi sumali. Ipag-pray niyo ako. Bakit ang tagal niyo mag-pray? Kasi gusto ko nang matulog. Kailangan ko mag-rest. So, kahit si Tito Joksan na nasa abroad, magka-video call sila kasi mag-asawa sila eh. Sinali ko din siya, sabi ko, sumali ka din, ipag-pray mo ako. Lahat na nandun. Sino ba? Yung tinawag ko rin yung yung Crown Girls po. Ayun, baka nanonood sila. Yung mga kasama ko po sa room, naka-workmates ko din, mga babae po kasi yon. Tapos, mga Christian din. So, from time to time, meron po kaming mga discipleship, ganyan. So, close ko rin sila. Sabi ko, ay, hindi ako papayag na hindi sila kasama na ipanalangin ako. Kasi po, dahil nga po lagi kami magkakasama, may mga instances po na kapag after work, nagre-review ako ng gabi. So sila, na-appreciate ko po yung pag-a-adjust nila na paggabi, hindi na sila binubuksan lang nila yung ilaw kasi alam nila, ay, si Ella magbabasa. Marami po silang adjustment. No? Tapos pag alam nila kapag gabi na, or di kaya pag tulog ako, minsan pagdating ng work, after work, matutulog ako, magpapahinga ako kasi madaling araw ako mag-aaral. Sila, usually, di ba, after work, parang nagkakwentuhan, pero nag-a-adjust sila. Tatahimik yan sila. Ay, tulog si Ella, huwag tayo maingat. Ay, napaka-sweet. Akala nila hindi ko lang napapansin yun, pero sobrang kong na-appreciate yun. Yung adjustment ba? No, hindi mo kailangan makipagtalo sa kasama mo sa bahay para mag-adjust. Sabi ko, Lord, thank you talaga kasi sila rin, pinag-pray ko. Ano pa bang mga doon? Yung sa family ko din, pinag-pray ko din na supportahan din ako kasi nung, syempre, study leave ako, wala rin akong So, sila rin ang nag-support sa akin talaga in prayers. So, marami po akong pinag-pray doon sa Crown Girls, sa mga friend ko dito sa church, sila Ate Mina, si Gerald, sila Mark, sila Kuya. Sabi ko, nagpatawag ako sa GC, akala mo talaga eh. Sabi ko, guys, available kayo? Bakit? Ano nangyari? Tapos tumawag na ako na, yun nga, gusto ko magpa-pray. Nung una, tawa-tawa lang kami. Kasari ni sa Ate Maika, wala siyang takas. Sabi ko, noon magkakasama tayong ipag-pray kung ano yung kukunin nating course. Ganun kasi yung mga prayer namin sa devotional course. Noon ang problema lang namin ay magiging professor, yung mga nakakatakot na professors, mga TC. Sabi ko, ngayon iba na yung challenge. Sabi ko, hindi pwedeng hindi kayo kasama sa panalangin na to. Kailangan mag-join kayo sa call. Akala mo talaga. Mandatory. So, ayun, pinag-pray din nila ako. And at the same time, pinakalas yung family ko din. Hindi ko lang din nasali sa... Nakalimutan ko kasi na ako. So, ayun din, nagpa-pray din ako. So, malaking bagay po yung prayer ninyo kasi na-comfort po ako eh. Nung pagdating ko dun nagbabiyahe kami ni Kuya papunta dun sa area ng pagpa-test ko is, yung comfort, hindi ka confident in your own.
Pero alam mong ang dami mong prayers, no? Sobrang, ganito pala yung, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, pero kalmado. Nung nag-take ako ng board exam, sabi sa akin, mag-shade ka lang. Sabi ko, ayoko naman ng ganun. Kasi faith without action is dead, right? Sabi ko, hindi, babasahin ko yan, Lord. Kung ano man yung sa tingin mong sagot, ibigyan mo sa akin. Parang ganun. Confident dapat ako kasi alam kong may prayers. Laging ganun pag sabi ko, Lord, papasa ba? Ay, hindi. Nanalangin kami, sabi ko, Lord, ang dami ko nang tinawagan. Nakipagkontrata eh. Ang dami ko nang tinawagan, Lord, wag tayong mapapahiya. 2 na tayo dito. So, yun yung mga parang funny moments na personal relationship at talk ko kay Lord. Kaya pinapasalamatan ko talaga siya and sa kabutihan niya sa atin at sa akin na tinugon niya yung prayers ko simula pa nung pumasok ako sa course na ito 5 years ago. So, yun lamang po. Lahat ng papurit pasasalamat binabalik ko lamang sa ating buhay na Diyos. Hallelujah. Lalo na ang lula, iyak nang iyak palagi. Pero salamat sa Diyos mga kapatid na ang Diyos natin ay napakabait, napakabuti. Siya palagi ay nagtugon ng ating mga prayers. Amen. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Hallelujah. Praise the name of the living God. So ngayon, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Hallelujah. Dito po sa Revelation or Pahayag 3:11. Sa English mga kapatid, nagsasabi yon, hold that fast which thou hast, that no man take your crown. Hawakan natin maigi ang ating pananalig sa Diyos upang hindi mawala sa atin ang ating crown or corona or gantimpala. Praise God! Ang Diyos ay palagi nagbigay ng blessing sa kanyang banal na salita. Ito po ay napaka-importante sa ating buhay, mga kapatid. Paghawak! Di ba? Kahit saan tayo, sige, huwag kang humawak. Magsakay ka ng jeep, magsakay ka ng bus, kahit nga sa sarili mong sasakyan, maghawak ka, di ba? O lalo na nakamotor. Ayun, mga bagay yun, dito lang sa lupa. Pero ang ating paglingkod sa Panginoon, napaka-importante yun, mga kapatid, na tayo ay talagang manatili na makahawak sa Diyos na buhay, kaya siya lang po ang ating Diyos na handang tumulong sa atin. Amen? Sabi dito sa ating introduction, watchfulness for the coming of Christ. Magbantay tayo sapagkat ang ating Diyos na buhay, si Kristo ay malapit na babalik. I'm sure palagi na kayo nakarinig na malapit na ang pagbalik ng Diyos. Totoo naman kapatid, kasi bata pa ako noon, nag-umpisa pa ako sa paglingkod sa Panginoon sa 12 pa ang edad ko. I'm 70 now, narinig ko na yon na babalik ang Diyos. Pero mga kapatid, sabi ng ating salita, palagi nagpalaala sa atin na kailangan tayo na mga anak ng Diyos ay palagi magbantay. Amen? Praise God! Mabasa natin to sa Revelation 16:15. Revelation 16:15. Palagi ang Diyos nagpalaala sa atin, kapatid, ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos, ay maingat tayo, huwag tayo magpabaya. Praise God. 16:15, ano ang sabi ng salita ng Diyos? Makinig kayo. 16:15. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpapala ang isa na manatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapahiya sa harap ng tao. Alam ninyo mga kapatid, nang kita po ay anak na ng Diyos, mayroon tayong damit of righteousness.
Siyempre, kung tayo ay mga anak na ng Diyos, ang ating buhay ay iba na sa iba, di ba? Hindi na tayo manatili kung sino tayo noon, kung ano man tayo kasama, ano man tayo, kung sa Bisaya pa, badlungon, binago na tayo ng Diyos. Amen! So mga kapatid, nagsabi dito palagi, makinig kayo. Ibig sabihin, tayo na mga anak ng Diyos, huwag tayo magbingi-bingian kasi. Baka sabihin na, ay palagi naman ako nakarinig ng yan na salita. Baka hindi na yun, totoo, hindi po mga kapatid. Kasi the Word of God is true at manatili yun. Mawala man ang langit at lupa, pero ang salita ng Diyos ay manatili. So mga kapatid, tayo na mga anak ng Diyos, palagi tayo sinasabihan na makinig tayo. Kasi ang ating Diyos ay darating na parang magnanakaw. Sino ba dito ang magnanakaw na magpaalam? Sabihin, sige maghanda kayo. Maghanda kayo ng mga baril. Maghanda kayo ng yung mga itak. Kaya pupunta na kami kay magnakaw. Hindi po. Diba? Hindi mo alam na darating ang mga sakuna. Kaya nga, hindi natin mapalayo ang ating isip sa lindol nga nangyari sa Cebu. Alam ko may mga balita, di ba? May mga balita na may lindol o bagyo or mga ano. Pero hindi naman yun sinabi kung saan talaga. Pero alam ninyo nang nangyari yun. Nakahanda ka sila mga kapatid? O kung by God's grace, kung sa atin yun, nakahanda kaya tayo? Kaya mga kapatid, ang ating buhay, palagi tayo maghanda. Palagi tayo mag-ingat ng ating buhay. Wag lamang tayo magbingi-bingian. Amen? Kasi sa salita ng Diyos ay palagi nagsasabi, maghanda. Hallelujah. Kaya ano man, kung maghanda ka, advantage ka. Kaysa hindi naghanda, di ba? So kung maano natin, kung mabalikan natin ang lindol, marami ang namatay. Siguro mayroon pa nga doon yung fireman, nagtulong lang, batang-bata pa yun, siguro wala pang 30. Tumulong sila, siya, parang umakyat siya, mayroon siyang inakyatan na mataas, yung Remedios na yung parang covered court. Ang hagdanan, namatay siya agad. Hindi pa yun parte ng lindol. Ano pa kaya yung naglindol? Naggrabe ang namatay. Mayroon pa nga hindi pa nakita. So mga kapatid, sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, pakinggan natin ang salita ng Diyos palagi. Para ang ating buhay ay magiging nasa kamay ng Diyos. Kasi hindi naman tayo talaga makapagsabi na ako, okay lang. Kahit saan ako, hindi na ako manalangin. Kahit saan ako, okay lang ako. Oo, okay tayo. Pero kailangan mga kapatid, ang buhay natin bilang mga tao na righteous, ingatan natin. Praise God. Kasi sabi nga, babalik siya. Pinagpala ang nanatiling gising at nag-iingat. Gising at nag-iingat. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo matulog. Matulog pa rin. Pero ang ibig sabihin, bago ka matulog, manalangin ka muna kahit gaano ka pagod. Bago ka matulog, isipin mo kung anong nasabi mo. Lord, patawad po. Baka nakasabi ako ng masama. O kahit sa isip. No? Palagi natin i-check ang ating isip, ang ating puso. At kahit sa salita, kaya ang lahat ng salita na lumalabas sa ating bibig ay pananagutan natin. So mga kapatid, tandaan natin na tayo na mga anak ng Diyos. Kailangan po palagi makinig ng salita ng Diyos. Makinig. Amen? At mag-ingat, manatiling gising at mag-ingat. Para hindi tayo maglakad na hubad.
Ibig sabihin, hindi naman literal na hubad tayo, kundi tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Hallelujah! Yun ang ingatan natin na hindi tayo mawala. Praise God. Kasunod mga kapatid, dito tayo sa body natin, the uncertain of time. Alam mo, sinasabi ko na kanina, ang oras natin, hindi natin alam. Kahit ano man ang mangyari, mga kapatid, sa ating buhay, hindi natin alam kung mamaya pag uwi natin anong mangyari, o sa sunod na araw, o sa gabi, pero alam natin na God is with us. Hallelujah. Yun lang palagi ang maganda. Ito po ay mabasa natin sa Matthew 25:13 at Mark 13:33. Ito po ay, sana makabasa kayo. O dito, nagsasabi, at sabihin ko lang kay grabe ka ano ang kuan yung ilaw. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, kaya'y magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man. O, magbantay kayo kasi hindi ninyo alam ang oras o araw man. So, wag lamang hintayin natin na linggo, magbasa tayo, mag-pray tayo. Kung ang balita, 24 hours, tayo rin mga kapatid. Minuto-minuto, bantayan natin ating sarili upang tayo na mga anak ng Diyos ay manatili sa kamay ng Diyos. Amen? Hallelujah! Praise God! Mark 13:33. Ano ang sabi? Mark 13:33. Di pa na-change. Mark 13:33. Okay na? Oo. Mag-ingat kayo at maging handa dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Thank you sa light kasi makita ko na. Amen? Kanina kasi hindi ko talaga makita kahit dalawa na, doble vista na ako. Sobra kasing ano. Oh. Palagi tayo sinasabi, mag-ingat. Ano ba ang mag-ingat? Careful! Kailangan talaga sa ating mga anak ng Diyos, kapatid, huwag tayo magbabaya. Kasi tayo din ang kawawa kung hindi tayo mag-ingat sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Huwag tayo magsabi na, okay na ako, marami na akong pera. Okay na ako, ang ganda ng asawa kong babae, ang gwapo ng asawa kong lalaki, ang ganda ng mga anak ko, ang gwapo. Mag-ingat kayo, kapatid. Turuan natin ang ating mga mahal sa buhay na maglingkod sa Diyos ng tapat. At tayo mismo na mga magulang, turuan natin ating sarili na tayo din ay maglingkod na tapat. Huwag lamang si tatay, si nanay ang maglingkod na tapat, kundi ang mga anak, kasali talaga yun. Kaya habang ang bata, alam na niya ang tama o mali, maisip na yun, mga kapatid. Amen? So yun mga kapatid, palagi natin bantayan ang ating sarili. Kasi the uncertain time, hindi natin alam ang oras o araw pagbalik ng ating Panginoon. Kailangan po, palagi tayo maghanda. Number 2, sabi dito, reward promise to the vigilant. Mayroon gantimpala na pangako sa mga vigilant. Palagi nagbabantay, palagi. Vigilant nga. Nako, sobra pa sa nagbantay, vigilant. Kahit kung anong oras, ikaw po ay gising ang iyong isip. Kahit ka natutulog ka, pero ang isip mo, ang puso mo ay nasa Panginoon. Diba? Nakuha ninyo yan na kahit matulog tayo, praise God, hallelujah, thank you Lord. Palagi mo isipin, huwag ka mag-isip ng pera nga. Tumpak-tumpak. Huwag mo na mag-isipin yung mga pera na kinurap na billion. Diba?
ang isipin natin sigurado ang ating kaligtasan sa Diyos, mga kapatid, na masiguro tayo anumang oras babalik ang Panginoon. Tayo po ay handa. Hallelujah! Glory to God. Para hindi tayo magsisisi. Di ba? Ano ang sabi dyan? Sa Luke 12:37 and 38. Reward promise to the vigilant. Ano ang sabi? Pinagpala ang mga aliping maaabutan nagbabantay. Pagdating ng kanilang Panginoon, tandaan ninyo, magbibihis siya ng pauupuin sila, ipaghanda sila ng pagkain at pagsilbihan. Ang amo pa ang magsilbi, mga kapatid. So sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, alam ninyo, kung tayo ay handa pagdating ng ating Panginoon, nako, napakasarap ang buhay mo sapagkat mayroon yung supper kasama ang lamb. Kasama si Kristo natin, mga kapatid. Praise God, hallelujah! 38. Pinagpala sila kung namaratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o madaling araw man. Naku, hindi talaga nagsabi na araw na tanghali, kundi ang sabi, hating gabi o madaling araw man. Nakuha ninyo, kapatid? Hating gabi nga, o anong oras yung hating gabi? Ang sarap na nagtulog, o madaling araw. Ganon tayo magbantay sa Panginoon, kapatid. Hating gabi o madaling araw man. Ibig sabihin, kahit may mga problema ka, mayroon kang kung ano man dyan ang naggulo sa isip mo, kung ano man dyan ang parang napakahayahay mo na, o ang buhay mo ay okay ka na, pero magbantay ka. Sa hating gabi na hindi mo alam o hindi ka prepare, o madaling araw, babalik ang Diyos, kapatid. So, siya po ay palagi nagpaalaala sa atin. Amen! Para kung ano man ang mangyari sa buhay natin, wag tayo magsisi. Hindi tayo masisi. Kasi ang inyong mga alagad ng Diyos, palagi nagpaalaala sa atin. Palagi ang Word of God. Kahit pa hindi pa darating ang linggo, magbukas na kayo ng Biblia. Ang ating kaligtasan kasi hindi lang kay to believe. Ang ating kaligtasan ay to live the Word of God. Ipamuhay natin, isagawa natin. Oh no, amen, hallelujah. Huwag kayong magsabi, ako born again na, okay na, nabautismuhan ako. Hindi po. Kung ang buhay natin ay hindi natin ipamumuhay, hindi natin i-aplikar sa ating kinabuhi ang kaligtasan, ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Kailangan po ipamumuhay natin. Amen! Praise God! Hallelujah! Ganun ang paglingkod sa Panginoon. Praise God! Pangatlo, the children of light will not sleep. O ano daw? Ang mga anak ng Diyos ay hindi natutulog. Ibig sabihin, hindi man sa literal nga hindi ka matulog, pero ibig sabihin, palagi nagpalaala sa atin ang salita ng Diyos na palagi tayo vigilant, palagi tayo nanatili, na ang feelings natin, ang isip natin ay sa Panginoon. Yun ang sabi niya. Ano ang sabi niya? The children of light will not sleep. Ang mga anak ng Diyos na nasa liwanag ay hindi yung basta-basta matatalo. Kaya hindi yung natutulog. Alert yun! Amen! Alert ba kayo? Praise God! Nawa po sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos ay magiging alert tayo. Praise God! 1 Thessalonians 5:5-6. Ano ang sabi? Kayong lahat ay kabilang sa mga panig ng liwanag. Sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Anong sabi? Tayong lahat ay panig ng handa
Panig tayo ng liwanag, hindi tayo sa gabi nagdilim. Kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. Malinaw ang isip. Ano bang iniisip natin everyday? Nag-isip tayo ng pagkain, ng trabaho natin. Nag-isip ba't kayo ng asawa ninyo na maganda o gwapo nyong asawa? Oo, isipin naman natin at yung mga anak din na maganda at gwapo. Pero isipin din natin kung gaano kahalaga ang ating paglilingkod sa Diyos. Kasi yun talaga ang gusto ng Diyos. 1 Thessalonians 5:5-6. Mag-isip tayo palagi kung anong dapat nating gawin upang tayo ay magiging masigasig. Kahit kung marami ang problema, kapatid, alam ko naman grabe ang problema. Sabi pa sa Bisaya, uros-uros. Pero, by God's grace, ang Diyos natin ay buhay. Hindi tayo pababayaan. Kung tayo lang ay palagi manatili sa Kanya. Praise God. Palagi natin isipin na hindi tayo anak sa dilim. Tayo po ay mga anak sa liwanag. So, kahit anong problema, ano ang pagsubok, may karamdaman man tayo, peaceful pa rin tayo. Amen? Peaceful pa rin tayo. Mayroon pa din tayong maliwanag na pag-iisip. Kahit tayo ay may mga karamdaman, pero alam natin na ang Diyos natin ay the great physician. Praise God. Huwag tayong huwag tayong magduha-duha, huwag tayong yung parang, hindi ako pagalingin, no. Kailangan strong determination tayo na ang Diyos natin ay buhay. Handang tumulong sa atin. Kaya nga, di ba, napako siya sa krus. Namatay siya para sa ating kasalanan. Sa kanyang mga kung sa Bisaya, labud, stripes. Sa kanyang stripes, grabe siya, no? Pinalo kung na lang dito, yung sword sa katawan. Pero hindi niya yun inanda o hindi niya sinabi na, Lord, bigyan mo sila ng bigyan mo sila ng mapahamak yung mga tao. Hindi. Sabi pa nga niya, patawarin mo sila kaya hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun ka mapagmahal ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Ganon siya ka mapagpakumbaba kahit anak siya ng Diyos. Pero hinubad niya during the time na nagiging tao siya. Naramdaman niya ang lahat ng sakit. Naramdaman niya lahat, kapatid, nang siya po ay pinako sa krus. Kasi hinubad nga niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawan siyang tao upang maramdaman niya ang mga problema ng tao. Kasi ang Ama na nasa langit, hindi man niya yun magawa kasi nasa langit siya Kaya ipinadala niya ang kaisa bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus. Para tayo sa ating mga problema, sa ating mga karamdaman, si Jesucristo ang magbigay ng solusyon. Amen? Praise God! Napakabuti, napakabait ng ating Diyos, kapatid. Napakabuti, napakabait ng ating Diyos. Praise God. Na by His stripes, we are healed. Sa kanyang mga sugat, tayo po ay pinagaling na niya. Kaya i-claim natin yun. I-claim natin yun, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Number 4, sabi dito, perseverance to the end. Manatiling tapat hanggang wakas. Napaka-importante yun. Manatiling tapat hanggang wakas. Tatay man o nanay man, mga bata man, mga anak man. Kasi ang ating salvation, hindi ito grupo. Hindi ito kay si nanay masigasig, si tatay masigasig, madala na kayong mga anak. Hindi po. Kailangan anak, magulang o kapatid, magsikap individual. Amen?
Individual kasi ang kaligtasan. Kahit kung ano pa tayo noon, kahit kung ano tayo ngayon, pwede tayo ng Diyos baguhin. Amen? Pwede. Walang mahirap sa Diyos. Nothing is impossible with the Lord. Amen? Kaya wag mong isipin, baka ako, hindi na talaga ako, dami na akong nagawa, na kasalanan, dami na. Wag mong isipin yan. Kaya nga ang ating Diyos, nga si Kristo, namatay yun sa cross ng Kalbaryo. Para tayo na makasalanan noon, naggrabe tayo kabadlungon, grabe talaga tayo na mga tao, pero sa tulong niya, sa ating pananalig sa Kanya, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Pero nga, sabi ko, perseverance to the end. Kung ano ang natutunan mo, ano ang nasa Biblia, i-apply mo sa buhay mo. Amen? I-apply natin sa buhay natin para manatili tayong tapat hanggang wakas. Praise God, amen? Daming verse nito, John 59, Romans 2:7, Galatians 6:9, 2 Timothy 3:14, Hebrews 12:1 and 2, and 1 Peter 1:13. Daming versikulo dyan, ma-apply natin sa ating buhay. Praise God. John 59, magbasa kayo sa bahay ninyo kapatid para marunong kayo mag-evangelize. Kay ngayon na mga panahon, hindi na uso ang tulog-tulog, hindi na uso ang duyan-duyan, hayahay. Di na yun. Ano ba yun sa Tagalog ang duyan-duyan? Ha? No? Hallelujah. So, buksan natin yung magbasa tayo dito sa Hebrews 12:1 and 2. Maraming saksi yun, Hebrews 1 and 2. Kaya nga dahil, Hebranon? Kaya nga dahil napagpaligiran tayo ng maraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanan. Kumapit sa atin, may kasalanan talaga na ayaw makuha sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Kailangan talaga ang paglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, huwag kang tumakbo pabaliktad. Huwag kang tumakbo backward. Kundili ang paglingkod, takbo sa harapan. Patuloy, padayon. Amen? Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Takbuhin natin ang nasa harapan. Kung anuman ang mga problema, kung anuman ang mga suliranin, by God's grace, harapin natin. By the name of our Jesus, the powerful name of God, talunin natin ang ating mga problema. Amen? Tandaan ninyo, huwag kayong talawan. Huwag kayong coward. Ano ba yun sa Tagalog ang coward? Duwag. Huwag tayong duwag. Kasi minsan may problema, wala na. Pag nakarinig lang ng kunting salita ni sister, ni brother, wala na, back out na, talikod agad. Naku, huwag kayong duwag. Harapin ninyo by God's grace kung ano man. Kasi ang sabi ng Biblia, harapin natin para tayo manalo. Diba? Kung sa takbuhan pa, the quitter never wins. Kung tayo po ay hindi magpatuloy sa paglingkod sa Panginoon, makinig tayo kung ano man ang mga salita na discouragement na nasa atin yun, hindi talaga tayo manatiling tapat sa Diyos. Kailangan kapatid, tayo na mga anak ng Diyos, harapin natin. By God's grace, to God be the glory. Kasama natin ang Diyos palagi. Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen! Yun talaga ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi tayo mga coward. Hindi tayo mga talawan. Wala yun sa mga Christian by God's grace.
Sapagkat magsikap tayo, kapatid, na manatili tayong tapat hanggang wakas. Kasi may spiritual crown pa na ihatag ng Diyos sa atin. May spiritual crown, sabi dito, the incorruptible crown. Hindi talaga mawala yun na corona. Hindi yun mawala na gantimpala sa atin. 1 Corinthians 9:25. 1 Corinthians 9:25. Praise God. Kung dito, gusto tayong manalo na kung ano-ano, di ba may mga raffles, gusto natin na magkaroon tayo, mawala lang yun kahit ano pa ang makamtan mo, kapatid. Pero tayo, nagsasabi, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinaharap natin ay panghabang buhay. Amen? Panghabang panahon. Bakit tayo magpatuloy, kapatid? Sapagkat mayroon tayong gantimpala na hindi talaga mawala sa atin. Hindi talaga yun durog o ano man yun. Hindi kagaya ng mga ginto, kung ano na mga ano natin. Dito lang yun sa lupa. Pero ang gantimpala ng Diyos sa atin, mga kapatid, kuruna na hindi mawala sa atin. Kung tayo po ay magtapat sa Kanya, mag-faithful tayo sa paglingkod sa Panginoon. Palagi tayo tinuturuan ng Diyos, kapatid. Huwag tayong manghina. Huwag tayo yung parang, okay lang kung manghina ako. Hindi po, hindi okay kung manghina kayo. Kasi ang demonyo, ang kalaban natin, madali lang yun siya maka-notice. Alam ninyo, ang kalaban natin, great yun siya na psychologist. Marami tayong psychologist, pero ang demonyo, psychologist. Pero hindi niya malaman ang puso natin isip. Yun lang, lugi siya. Sekuhon ka lang niya sa panglabas mo na pagkatao. Kaya, huwag tayo mag-aksyon ng hindi tama. Kasi ang kalaban ay great psychologist. Diba? Kasi salamat tayo sa Diyos, ng ating Diyos, talos niya, alam niya ang ating isip, alam niya ang ating puso. Amen? So yun, mga kapatid, ang advantage natin. Praise God, hallelujah. Ang mga doktor nga, di ba, tanungin ka pa, ano bang naramdaman mo? Akala ko ba magic na? Sabihin, makatulog ka ba? Hindi po, lista na naman sila. Ano bang naramdaman mo? Ano ba? Dami ang tanong, hindi yun sila mag-magic. Pero ang ating Diyos, even though hindi natin sabihin, alam niya. So wag tayong mag-traidor sa ating Diyos, kapatid. Amen? Baka sakali, sa school, mag-traidor kayo sa inyong workplace. Alam niyo ni Jesus. At may Holy Spirit pa na nakakaalam. So mga kapatid, mag-ingat tayo sa paglingkod natin sa Diyos upang makamta natin ang gantimpala na hindi talaga yun mawala sa atin. Praise God! Be the crown of righteousness. 2 Timothy 4:8. Mayroon tayong gantimpala sa ating patuloy na faithful tayo sa Panginoon. Amen? 2 Timothy 4:8, ano ang sabi? Kaya naghihintay sa akin ang kurunang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungan, hukom ang siyang magpuputong sa akin ng kuruna. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Amen? Nananabik ba kayo, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon? Baka natakot kayo. Dapat mananabik tayo sa pagbalik ng Panginoon. Huwag tayong matakot kung ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos. Matakot lamang po tayo kung ang ginawa natin, kung ang atong gibuhat
Kaya minsan, Bisaya man ko, kung ang atong gibuhat ay dili sa kalooban ng Diyos. Kung ang ating ginawa ay hindi sa kalooban ng Diyos. Matakot tayo. Pero mga kapatid, kung ating ginagawa ay ayon sa kalooban ng Diyos, huwag tayong matakot. Kundi mananabik tayo. Kasi nga, ready ka, mananabik ka. So, ang dapat natin gawin, palagi tayo ready. Palagi sa isip natin, Lord, kung babalik ka, thank you, Lord, ready ako, Lord. Patawad po, Lord, nakasalita ako. Minsan nga, palagi ako naghingi ng katawaran sa Diyos. Kasi nga, di ba? Sabi ko, Lord, patawad, hindi ra ba? Bawal ra ba na magalit tayo sa leader? Sabi ni Pastor Suriel, Mama, baka yun lang makadala daw sa akin sa impyerno. Kasi minsan mabasa ni mo, grabe nga. Pero mga kapatid, wag na. Di na lang tayo salita ng masama. Kasi kung masama ang ating isalita sa ating leader, mananagot man tayo. Ipanalangin na lang natin, amen? Ipanalangin natin tong ating bayan Pilipinas na nawa pagpalain ng Diyos, na nawa ihinto na lang muna ang mga lindol. Kahit nasa Biblia na, signs and wonders na ito, may mga lindol na talaga, may mga hungry na tayo, magutom na tayo, may mga lindol, may mga bagyo, pero ipanalangin lang natin pa rin na ang Diyos maawa sa atin. Wala namang mahirap sa Diyos kung tayo ay manalangin. Kaya nga dito palagi kami nanalangin, mga prayer warrior, Lord, kung maglindo lang, Lord, mahina lang, Lord. Kung magbagyo lang, Lord, mahina lang, Lord, please. Kung may mga apoy man o mga sunog, Lord, ipalayo lang ang iyong mga anak, Lord. Yun ang panalangin natin, kapatid. Kasi mangyari naman talaga yun. Mangyari talaga yun. Pero ipanalangin natin na hindi tayo matakot. Kasi ang ating paglilingkod sa Panginoon, hanggang wakas to hanggang kunin ang buhay natin, or hanggang babalik ang ating Diyos. Amen? Yun mga kapatid, ang ating paglingkod sa Panginoon. See the crown of life. Praise God. Mayroon tayong crown of life. Mayroon putong na ibigay sa atin, crown of life. Sabi dito sa Santiago 1:12 and 1 Peter 5:4 and Revelation 2:10. So mga kapatid, tandaan natin, ang mga anak ng Diyos ay pinagpala talaga. Pinagpala, basta manatiling tapat sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, note na lang ninyo dyan kay ang ating oras, no? Praise God. Pero ilagay na lang ninyo sa notebook ninyo. James 1:12, 1 Peter 5:4, and Revelation 2:10. Be thou faithful unto death, and He will give you the crown of life. Hanggang kamatayan, tayo manatiling tapat sa Diyos, mga kapatid. Amen? Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin. I-guard natin palagi ang ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Conclusion, ito na ang maganda, pakinggan. Conclusion, pagtatapos. Praise God. To be guarded. Revelation 3:11, kanina. Nabantayan natin ang ating sarili. Iano mo nga ulit ang Revelation 3:11, day. Darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman, ang iyong ganting pala. Amen? Ingatan para hindi maagaw. Kaya may maagawan kaya yun? Agawan ang kalaban. Agawin niya ang ating pananalig sa Diyos. Agawin niya ang strong determination mo sa Diyos. Agawin niya ang pagmamahal mo sa Diyos. Agawin niya sa worldly things. Pero mga kapatid, tayo ay mga anak ng liwanag, hindi tayo sa dilim. Praise God! Amen! Hallelujah! Glory to God. 1 Thessalonians 5:9-4 to 11. Ano ang sabi niya? Hindi kayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot,
kundi upang iligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay sa kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Amen? Kahit tayo patay man o buhay sa kanyang pagparito, tayo ay kasama pa rin niya. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginawa ninyo ngayon. Magtulungan tayo. Palakasin natin ang isa't isa upang tayo, mga kapatid, ay manatili hanggang wakas na maglingkod at victorious sa kamay ng Diyos. Praise God! Amen! Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Palakpakan natin siya. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Handa natin ating sarili sa ating communion. Buksan natin ang ating Biblia sa 1 Corinthians 11. First Corinthians 11. 11:23. Ano ang sabi? 1 Corinthians 11:23. Pwede lang mga deacons, pwede kayo. Kahit ang iba kung hindi kayo maka-serve, pero nandito kayo sa front, okay lang. At least yung trabaho ninyo, gampanan ninyo. First Corinthians 11:23, ano ang sabi? Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito at gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kupang ito, ipinaghahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Praise God! At mga kapatid, kailangan po ang ating pagtanggap ng Holy Communion ay galing talaga sa puso natin. Huwag lang kayo basta-basta magkuha kung hindi tayo hanganda. Sabi dito, Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kupa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So mga kapatid, dapat lang palagi natin suriin ang ating sarili kung tayo mag-participate sa Holy Communion. Kasi magkasala tayo kung hindi tayo handa. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kupa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinakilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Amen! Kasi kung hindi natin ihanda ang ating sarili, hindi tayo mag-check ng ating sarili, hindi natin suriin, tayo din personal hatulan ng Diyos. Kung hindi ka man mamatay sa physical, mamatay ka espiritual. So napakadelikado ang pag-participate ng Holy Communion. Kailangan talaga galing sa puso mo na talagang magbago ka at maghingi ka ng kapatawaran sa Diyos, kapatid, upang magiging karapat-dapat. Amen?
So, tayo po ay manalangin muna. Hallelujah. Para magiging karapat-dapat tayo. Kayo din sa sarili ninyo. Manalangin kayo kahit tahimik lang. Praise God. Hallelujah. Ama namin na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, gawin mo po kaming karapat-dapat sa pagtanggap namin ng Holy Communion. Banal ito sa iyong harapan. So Lord, kung ano man ang hindi karapat-dapat sa iyo, sa salita man, sa isip o sa gawa, patawarin mo po kami upang magiging karapat-dapat kami sa iyo. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, at salamat sa kapatawaran. Salamat po sa iyong favor. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran. In Jesus' name, Amen. Ngayon, kung mag-pass na ang ating communion, hindi kayo pilitin at hindi naman kayo, yung sabihin na, sige, mag-take ka na. Nasa sarili mo yon. Kung sa puso mo ay ikaw ay karapat-dapat, pwede kayo kukuha, kahit sino man kayo. Basta, mag-check ka sa inyong sarili. Suriin mo ang sarili mo na magiging karapat-dapat ka. Praise God. Yun ang kahalagahan ng Holy Communion. Para magiging blessing sa iyo ang pag-take mo ng Holy Communion. Kailangan malinis ang budhi natin. Praise God. Hallelujah. So, awitin natin yung awit na, Search Me, O God.
Praise God. Praise the Lord. Tayo po ay magpasalamat. Ama namin na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal sa amin. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Lord, salamat po. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pag-participate sa Holy Communion. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ang lahat na may tinapay, sabay-sabay tayong kakain. Ang lahat na may kupa, sabay-sabay tayong iinom. Praise God, hallelujah. Pasalamatan natin ang Diyos, hallelujah. Thank you God, thank you for the salvation. Thank you Lord na alaala namin na ikaw po ay namatay sa krus at binigyan mo kami ng kaligtasan. Thank you so much. Thank you Jesus. Thank you Father, thank you Holy Spirit. Oh, blessed be your holy name. Maraming salamat sa iyong banal na salita na ito po palagi ay nagpalaala sa amin. Lord, thank you. Thank you for your presence. Hallelujah. Give you all the praises and the glory in Jesus' name. Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.